Ganyan mo basura, ang baho. Ang reklamong sisikaping ayusin ng public attorney ngayong gabi, slight physical injuries. Dalawang lola nagkasakitan dahil sa away sa basura. Ay, wala naman ako nasasalat eh. Paghaharapin ni Public Attorney Chief Persida Acosta ang dalawang nag-uumpugang magkapitbahay. Ang reklamo, slight physical injury o ang pananakit ng kapitbahay dahil lamang sa basura at sa paninira ng pananim. Magsitayo po tayo lahat. Magsisimula na po ang mediation. Ang mediation, conciliation at arbitration ay isa sa mandato ng Public Attorney's Office. Nasa limited services ng PAO bukod sa regular services na court representation. At ito ay aming isinasagawa bawat araw na dumarating din sa aming buhay sa PAO upang masolusyonan ang mga problema at huwag nang humantong pa sa husgado. Subalit kung di magkakasundo ay walang magagawa kundi isampa ang reklamo sa husgado. Ang nagrereklamo, Salud Cuevas, 71 taong gulang ng Gate 1, Sitio Tagisan, Barangay Bagong Nayon, Antipolo, Rizal. Ang inirereklamo, Rosa Moncada, 53 taong gulang ng Gate 1, Sitio Tagisan, Barangay Bagong Nayon, Antipolo, Rizal. Sa ating mediation, ang gusto kong marinig ay pawang katotohanan at walang kasinungalingan. Opo. Upang ang inyong problema ay masolusyonan. Alin Salud, narito ako ngayon upang pakinggan ang inyong hinaing, ang inyong reklamo. Maari bang isalaysay mo kung ano ang iyong problema at ang iyong gustong ipagsakdal laban kay Aling Rosa? Kasakdal ko sa kanya ho, bakit sinapchap yung saging ko? Ngayon, sabi pa dyan doon, nagtachap-chap. Ano ba ginagawa mo sa bakuran ko? Ang daming basura, ang baho. Bakit kasi sinapsap mo yung saging ko? Hindi ka naglilinis dito. Nagsisigaw ho yan ng ang daming sigaw niya, maraming mura. Tapos, pumunta ako kay Elsie para dumulog ng daing sa kanya na bakit ganon si Rosa. Naabutan ho ako niya at sinuntok niya ako dito. At bali-bali ang katawan ko na lagpak ako sa simento. Nag-blackout muna ako pero gumapang din ako para hindi ako maabutan ng itak niya. May itak ko siyang dalang ganyan kahaba. Parang sugod katipunan itak. Katapos nagpa-check up ako sa barangay sa amin, Nayon. Naging 190 ang blood ko, tapos over 120. Teka, kailan pa nangyari yung unang araw na pag-aaway nyo? Kung natatandaan mo. Kung magkano sa saging mo na basta. Ay, bahala ka. Nakakaisturbo yan. Yan lang yan. Yan na, bahala ka. Mo. Ay, naku. Ano mo ba? Merkulis ng Hulyo. Hulyo, anong araw? Alam niyo yung matanda na po ko, kung hindi ako matandaan sa pizza. Ngayong taong to, 2010, nangyari? Hupo. Batay sa kwento ni Salud Cuevas, matapos na chap-chapin ang kanya mga pananim na saging ay sinita niya ang kapitbahay na si Rosa Moncada. Pero imbis na paliwanag ay suntok ang binigay nito sa kanya. Ano naman kaya ang bersyon ng kwento ng sinasabing palaban na kapitbahay? Aling Salud, okay ba? Okay. Okay, Aling Rosa, binibigyan kita ng pagkakataon ngayon para sagutin mo ang kanyang mga reklamo at pati ang kanyang mga paratang sa'yo. Oh, ito nga, nagtaka nga ako kay bakit ako ang nireklamo samantala ako nagreklamo sa barangay. July 29, nangyari yan. Naglinis ako doon ng mga basura nila. Yung mga natumba sa bagyo, nung basyang. Ang tagal ko na sinabihan na linisin nyo naman doon. Hindi sila nakinig. Tapos nung pinagtatagpas ko, ayun, maya-maya umambon. Umuwi na ako, mga alas 4 na yun, hanghapon. Pagdating ko doon, nandoon sa tapat ng bahay ko.
nagpapasok Ito, si Salud, nagmumura sa akin. Ay, ano problema mo nga? Sinapsat mo ang saging ko? Ay, yung saging mo kasi hindi ka makialam sa saging ko. Eh sabi ko, bakit ka nagagalit sa akin? Ikaw pa may karapatan magalit. Di wala na yun. Pero talagang may dala akong itak kasi nagtabas nga ako doon. Ang daming nakakita doon na nagtatabas ako, nagdadamo. May mga diaper. Pinagtabasan mo. Doon lang, sa lote naman namin yun. Hindi sa lote niya. Hindi. Pumasok nga, binakuran nga niya yung lote na namin. Kinabukasan, July 30, ang aga-aga. Doon na naman, sumugod na naman siya, nagpuputak-putak. At saka nakatalikod ako, bigla akong sinapak dito. Ang lakas niyan, kahit sabihin niyo matanda, malakas yan. Na ano nga ako, ito, may ano ako, ito may piklat pa. Kitang-kita ng ano. Kitang-kita ng kwan, ng sitio leader namin. Doon, sumugod siya doon. Pero yung mga sinabi niya, mga kasinungalingan yan. Ako, nagsasabi ako ng totoo. Kaya nung July 30, pumunta ako ng barangay. Dahil doon sa ano namin, sitio leader, hindi siya nakikinig. Binabaliwala niya doon, pati yung namumuno doon sa amin, presidente, binabaliwala niya. Pinagmumura pa nga niya yan. Ako naman, nire-respeto ko yun, nangingi ako ng endorsement. Ang ano ko lang, ayusin, huwag siyang sugod ng sugod, yun lang ang sa akin. May ebidensya ka ba na ikaw yung sinakta ni Aling Salud? Mayroon po. Nasaan po? Aling Salud, merong final medical legal certificate. Ako po, hindi naka... Aling Rosa, bowling pambubugbog ang ginawa sa kanya. Diyos ko, malangay tawa ka lang. Ayan, may mga abrasions siya, may puncture wound, right, anterior wrist. Sobra yung kasalinalingan. Puncture Sama kasi wound, LC. left anterior wrist. God knows. Abrasion, right arm, anterior. May scar nakikita ko. Ang ginawa nila, baliw yan. Hindi ho totoo yan. Bali-baliw ang katawan ko sa ginawa niya. Ang dapat ako ho mauna. Pero nauna sila ho doon sa hospital saka barangay ho. Ang ginawa nila masama po sa akin. Ako ho ay 71 na. Hindi ako marunong magsinungaling. Ang Diyos ang nakakaalam sa ginagawa nila. Ang lahat ginawa nila sa akin. Pinagsusuntok ako, bali-bali yung likod ko, kahit tingnan nyo ngayon. Di ako makalakad straight. Sobra naman yung ginawa niya, ako pa may kasalanan. Sabi mo, bali-bali ang buto po nyo. Saan Ano, saan meron po po. hospital kayo nasugod? Ay, hindi. Sinisingil akong 3,000. Wala naman ako 3,000. Tingnan ko nga po kung makakalakad po kayo. Hindi po ako, totoo, masakit po. Tsaka tingnan niyo yung muntik magbaliw dito. Ito. Tingnan. Wala naman ako nasasalat Ito. Kaya ako masakit yan. Paano nyo nalaman Pati na yung x-ray po ba kayo, Aling Salud? Na-extra ko dito sa ulo lang. Dahil importante po yung baka. Pero sa likod nabago nyo, pa wala po. po kayo x-ray. Wala po, te. Wala naman ko 3,000. Sige, una po kayo. Andito ang extra ko. Ano pong masasabi nyo, Aling Rosa? Ano, nakabitaw lang siya sa akin. Wala akong balak manakit ng tao. Siya talaga sumugod doon. Kahit yung pamangkin niya, nakita na Wala po. sinapak ako. May nilalabas siyang x-ray. Tignan po natin, Aling Rosa, Extra sa ulo ko, akala ko nabiyak. Makiabot nga. Nasaan ang readings nitong x-ray na to? Naku, ginawa niya. Nay, hindi po readings ng radiologist to. Ito po yung sa barangay. Dito po. Kayo po ay nireklamo ni Aling Rosa Moncada Yan, nakuha ko yan. sa barangay. Sana yan, handa ko. Aling Rosa, meron nga siyang medical legal certificate. Meron siyang contusion sa kanyang ulo. Chinek up siya noong July 30, 2010. Ano masasabi niyo dito, Aling Rosa? Kagagawan naman niya yun. Ha? Kagagawan niya, hindi ko siya tinulak. Sa hospital. Nakabitaw lang siya sa akin. Andyan yung na siyang nanugo doon. Ang pinagtataka ko po, Aling Salud, bakit po meron kayong x-ray sa bahaging na malapit sa inyong ulo dito, pero wala kayong
X-ray dito sa buto nyo sa likod na dinadain nyo sa akin ngayon. Mahal po yun eh. Anong 3,000. mahal? Eh, mas mahal tong sa ulo po, di ba? Sa ulo lang. Pero yung katawan ko wala po. Hindi ako marunong magsinungaling. Yan ka lang nagsisinungaling. Pero siya, lahat ng sinasabi niya, may lungan. Alam mo, Bahay lang, makinig ikitang-kita ka. mo eh. Sa oras pa lang, mali ka na doon. Talaga! Paano kung napatay ako niya? Mapapapatawad pa ako kung siya, patay na ako. Ang inaakusahan ng pambubugbog naglabas ng medical certificate, patunay daw na hindi siya ang nanakit kung hindi siya ang sinaktan. Pero matapos magkasakitan, ang tanong, matutuloy pa ba ito sa asunto o magpapaareglo na? Sino po ang witness nyo, Aling Rosa, noong kayo ay magkaroon ng enkwentro ni Aling Salud? Yung pork leader namin. Ano po ang inyong nasaksihan? Ano pong pangalan nila? Ako po si Elsie Kiel. Ako po ang itinalaga ng Bagong Nayon sa aming lugar bilang sitio chairman. Sige, isalaysay nyo po kung ano ang Katunayan pangyayari. po, ang issue niyan, after ng basyang, may mga dahon ng ay yung saging na nabumagsak sa bahay niya. Ngayon, nireport niya na yun sa akin na kung pwede sabihan ko, kasi pag-aari yun ni Salud Cuevas, hindi ko po siya matagpuan, binilin ko sa anak niya. Hindi ko alam kung naisabi sa kanya hanggang dumating po sa point na naglinis na doon si Rosa. Yun po ay humigot kumulang mga alas 4. Ako po ay nasa tindahan ko. Lumapit si Aling Salud sa akin. Sabi niya, bakit pinagtatagpas ni Nini yung aking saging, yung aking mga tanim, pati yung bakod ko? Sabi ko, ganun ho ba? Hayaan niyo po, titingnan ko. Ngayon, ang ginawa niya, imbis na umuwi siya or pumormal complaint sa akin, pumunta siya doon sa malapit sa bahay nito. Ni Aling Rosa. Ni Aling Rosa. Pagdating niya doon sa harapan, tamang-tama naman dito si Aling Rosa. Nakita ko na po sila na magkasunod na sila papunta sa gawi sa akin. Nauuna si Mami Salud, si Aling Salud, pero nagtatalo na sila. Tapos nasa huli ito, pero bit-bit pa rin itong itak. Hanggang sa nauwi na yon, natuloy-tuloy nang umuwi si Aling Salud. Wala naman sanang mangyayaring sakitan kung hindi nag-una si Aling Salud. So, ang naunang nanakit ay si Aling Salud. Hindi po. Siya ho ang unang nanakit. Kasi pag ano ng bukid namin, tumakbo siya sa akin at sinuntok niya ako dito. Sino sumuntok sa'yo? Yan, si Rosa. Sino testigo mo na sinuntokan ni Aling Rosa? Ano pong pangalan nila? Ako po si GC Ablanida, 49 years old. Kita niyo po ba yung kanilang enkwentro, yung kanilang pagsasakitan? Pumunta po si Mrs. Cuevas doon sa may tapat ni chairman at gusto po niyang kausapin si Mrs. Rosas. Ay ang nangyari po, bigla po niya siyang inambahan ng suntok. Kaya tumihaya siya sa siminto. Sinong tumihaya? Siya po. Si Aling Salud. Ibig mo sabihin, ang nasaktan lamang ay si Aling Salud at si Opo. Aling Rosa, hindi? Opo. Kasi po inawat po nung dumating yung asawa niya. Kaya mo bang sumpaan yan sa harap ng hukuman at lahat ng tao? Hindi ka nagsisinungaling? Hindi po. Aling Rosa, ano yung masasabi? Wala yan nung mangyari, wala yan. Nagsisinungaling yan. Hindi ako nagsisinungaling, nasa Ay, bubong naku. ako eh. Kitang-kita ko kayo. Sa ano pa lang, natin. alam mo, Bahay lang, makinig kitang-kita ka. mo eh. Sa oras pa lang, mali ka na doon. Meron Bakit? bang naglilinis ng alas 7 Hindi. ng gabi? Umaga. Umaga? O, mali ka na talaga. Oh. Hindi ako naglinis ng umaga. Pagitan ng alas 7, Mrs. Bakit Rosas, may kinachapchap? dala kayong itat, Hindi ako naglinis ng umaga. Linggo. Hapon. Andun ako sa may pintuan mismo. Wala yan. Harap kami nung bakod. Paano ako magsisinungaling? Alam nyo ba, pag kayo Ay, naku. nagsinungaling, pwede kayong makasuhan ng perjury? Hindi po ako nagsisinungaling At kahit po pwedeng saan kami makulong? makarating. Attorney. Sinungaling. Totoo po sinasabi ko. Alam nyo, Totoo sabi lang nyo yung Aling sinasabi Salud, ko. hindi kayo sinungaling. At ang sinungaling ay si Aling Rosa. Ang sabi nyo naman Aling Rosa, hindi kayo sinungaling. Si Aling Salud ang sinungaling. Hindi po pwedeng, kasi magkakakontra yung sinasabi nyo eh. Hindi po pwedeng lahat kayo ay nagsasabi ng totoo. Alam nyo ba na pwede kayo parehong masakdal? Sapagkat ikaw, Aling Rosa, ay may pinakikitang medico-legal certificate. Sinungaling din yan. At ikaw din, Aling Salud, ay meron ding medico-legal certificate. Totoo yun. Pwede kayo magsampa ng kaso laban sa isa't isa, charge, counter-charge, physical injuries, at may kulong
na isang araw hanggang isang araw at isang buwan. I'll admit that, attorney, gusto kong kaming dalawang makulong dahil ako wala kasalanan, siya wala rin kasalanan, pero may siya ang kasalanan, ako'y sinuntok niya. Ayoko nga. Gusto makulong mo na pareho tayong kayong dalawa. makulong? Oo, Baka nga, kagatin mo na ako doon. talaga. Aling Rosa, ikaw, gusto mo rin pareho kayong makulong? Sabi ni Aling Salud, gusto niya Ayoko. makulong kayo pareho. Siya ayaw. Ako Ayaw gusto. ko, baka kagatin niya ako doon. Siya ang may kakagawan lahat. Kalmut-kalmutin niya ako. Wala bang pagkakataon na kayong dalawa bilang magkakapit-bahay ay magkasundo? Ako, humingi na ako ng hindi tawad ako. kahit Ayaw anong ko, sa kahit barangay. si halikan niya ako na halikan ng 10 bisis. Hindi ko mapapatawad itong babae nito. Dahil siyang bumakok sa ulo ko at saka katawan ko, binalibalik niya. Hindi kayo magpapatawad? Hindi po. Kahit sino naman ko yung ginawa niya sa akin, para akong malit na musmus, pinagsusuntok. Tapos gusto pa niya ako tagain. Sinungaling pa. Bakit ko naman siya tatagain? Anong suggestion mo para mapatawad mo si Aling Rosa? Anong gusto mo na gawin ni Aling Rosa sa'yo? Paano kung napatay ako niya? Mapapatawad pa ako kung siya patay na ako? Buhay ka pa nga Wala eh. naman. Ano ba talagang gusto mong gawin, Aling Rosa, para mapawi ang galit at puot mo? Mapawi ang lahat ng sakit ko kung pagamot niya ako. Sama siya. Matanda ka pa sa akin? Hihingi ka ng tawad? Hihingi ako ng tawad. Pagamot mo ako. Iyan ang ko, laki ng gastos ko. Pagamot mo, Aling Rosa. Sa haba ng diskusyon kahit si Atty. Acosta, nalilito na kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo. Ang tanong, matapos magkasakitan ng dahil lamang sa away sa basura, magpapaareglo ba ang nanggagalaiting kapitbahay? Ayon sa Article 266 ng Revised Penal Code, ang krimen na slight physical injuries ay may katapat na parusang arestong minor o pagkakulong mula 1 hanggang 10 araw kapag ang nagkasala ay nanakit kung saan ang biktima ay napagkaitan ng kalayaang kumikilos o nangangailangan ng atensyon medikal sa parehong panahon. Parusang arestong minor o parusang pagkakulong mula 1 hanggang 10 araw o kaya ay multang hindi hihigit sa 20 piso at censure o pagbatikos kung ang nagkasala ay nanakit ngunit hindi naman nakasira sa nakasanayang gawain ng biktima at hindi nangangailangan ng atensyon medikal. Parusang arestong minor ngunit sa pinakaikling panahong itinakda o kaya ay multang hindi hihigit sa 50 piso kung ang nagkasala ay nanakit ngunit hindi naman nagdulot ng injury o matinding pinsala. Sa kaso nila Aling Salud at Aling Rose, pareho silang nagrereklamo ng pananakit. Kaya kung mapapatunayang sila ay nagkasala, maaari silang parehong mapatawan ng parusa. Anong gusto mo, Aling Rosa? Areglo o asunto? Areglo. Areglo. Ikaw, Aling Salud. Areglo. Asunto. Asunto. Tatawa-tawa ka pa. Siguro kung hihingi ka ng tawad kay Aling Salud, tapos na ang problemang ito. Humingi na ako sa kanya. Lapitan mo. Yan lang siguro hinihintay ni Aling Salud. Sa edad niya yan, sing edad na ng nanay mo, ng auntie mo. Huwag mo akong... Ano ko yung mukha mo? Matanda ka pa sa akin? Hihingi ka ng tawad? Siyempre, Naku! Hihingi ako ng tawad. Pagamot mo ako. Iyan ang ko, ang laki ng gastos ko. Aling Rosa, ipagamot mo si Aling Salud. Oh, yun, Ano man yung gamot, bigyan natin ha, bigyan mo ha. Pagamot niya ako. Aling Rosa, sagot. ano yun ipapagamot ko sa Papagamot, kanya? bigyan mo ng vitamins. Vitamins? Pwede. Sa buto, vitamin B complex. Oo, bigyan kita. O, yun. Ayun na, sinabi na ni Aling Rosa. Okay na, Aling Salud? Yan, Kailangan o. meron kami pirmahan. Meron tayong compromise Wag wala yan. agreement. At Tony Another ka. Alesa, ilabas Oh. ang compromise. Oo. Bago ito lagdaan, ay aking babasahin ang nilalaman nito. Salud Cuevas, nagrereklamo versus Rosa Moncada, inirereklamo. Kasunduan, kami na nakalakda sa kasunduang ito ay napag-usapan at napagkasunduan ang mga sumusunod. Una, ipapagamot ni Rosa Moncada si Salud Cuevas sa Barangay Health Center at tutulungan si Salud Cuevas na mabigyan ng libreng gamot. Dalawa, nangangako kami sa isa't isa na hindi na kami magsasampa ng reklamo ukol sa nangyaring sakitan sa isa't isa.
Nangangako kami na hindi kami gagawa ng anumang bagay na magkakasakitan at pagmumula ng away. At kami ay magiging mabuting magkapitbahay. Ang kasunduang ito ay voluntaryo naming isinasagawa ng walang halong pananakot o hindi sapilitan at hindi labag sa batas, hindi immoral, hindi kontra sa nakagawian o pampublikong polisiya. Pirma ng dalawa, nilagdaan at sinumpaan. Sana matupad yun. So, tipid na. Sa yung aking kamay. Aling salud. Saan ho? Sang-ayon sa Republic Act 9406, bilang Administering Officer, inaatasan kita, Attorney Howard Aresa, upang maging Administering Officer ni Salud Cuevas at Rosa Moncada. Oras na ng panunumpa ng dalawang partido ang nagrireklamo at inireklamo sa kanilang pagkakasundo. At bilang tanda ng pagbabati, nais kong masaksihan ang inyong pagkakamay at ang inyong pagbabalikan bilang magkakaibigan. Aling Rosa, pagkakataon mo na muli ito upang maipahayag kay Aling Salud ang iyong malinis na puso na pakikipagkasundo sa kanya bilang nakakatanda sa iyo. Hindi ka pa Dito. Sa hinaba-haba ng diskusyon ay sa areglo din tayo natuloy. Maliwanag sa kaso na magkapitbahay na sina Salud Cuevas at Rosa Moncada na walang hindi nadaraan sa mabuting usapan. Hindi na itutuloy ni Cuevas ang kaso kapalit ng kasunduan na sasamahan niya itong magpagamot at ihihingi ng gamot sa Barangay Health Center. Isang reklamo ang dininig at nabigyang linaw ang dating magkaibigan na naging magkaaway. Ngayon nagkapatawaran. Subukan nating hinga ng pahayag ang nagreklamo na si Aling Salud. Aling Salud, meron na tayong kontrata na nagpaareglo kayo pero bukal ba sa puso ninyo yung pagpapatawad? Dahil sa inyo po lahat, sumunod ho ako ng gusto nyo at susundin ko rin ang lahat ho. Salamat po. Nagkaroon na po tayo ng areglo, pero sa palagay ba ninyo maibabalik pa yung dating pagkakaibigan ninyong dalawa ni Aling Salud? Maibabalik pa. Sasamahan ko siya. Walang reklamong maliit o malaki dahil lahat yan ma-actionan namin. Ako po si Ina Zara para sa Public Attorney. Dinadaanan namin. Dinadaanan hindi. Hindi naman sinasalok namin. Hindi asunto, Aling Anita. Areglo, pero yung 15 days na sinabi. Gano'n mga bago yung lumalabas